Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Papa Dudut, at sa staff ng inyong napakagandang programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Criselda, taga Antipolo, Rizal, at isa sa mga masusugid ninyong taga-pakinig. Sumulat ako sa inyo para i-share ang aking istorya ng pagkakamali at muling pagbangon. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong maging asawa ko si Ramon, Papa Dudut. Hindi naging madali ang buhay namin ni Ramon dahil hirap at sakripisyo agad ang bumungad sa amin. Isabay pa rito ang sari-saring problema na nagtangkang sumira sa relasyon namin. Nangaliwa noon si Ramon at sobra akong nasaktan. Pero sa paglipas ng panahon, muling natauhan ang asawa ko at bumalik sa akin. At dahil sa mahal ko siya, ay tinanggap at binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Pero Papa Dudut, mukhang nagkamali yata ako ng desisyon. Saan ka galing, Ramon? Huwag mo nang ikatwiran sa akin na galing ka sa trabaho kasi hindi ako maniniwala. Hindi kasi kapani-paniwala na araw-araw na lang nag-overtime ka. Natatandaan kong kumpront ako sa kanya. Isang gabi nang umuwi siya ng late sa usual na oras ng pag-uwi niya sa bahay. Nag-overtime nga ako. Sandali, bakit ba? Marunong ka pa sa akin? Kung gusto kong mag-overtime sa trabaho, mag-overtime ako. May halong paninindak niya sa akin. Parang gusto niyang ipakita sa akin na siya ang boss ng bahay at tila wala akong karapatang sitahin siya sa kanyang mga ginagawang pagkakamali. Hindi ako tanga, Ramon. Alam ko na hindi ka galing sa trabaho mo. Saan ka galing, ha? Teka, siguro may kinakasama ka ng ibang babae, no? Tama ba ako? Panghuli ko noon sa kanya. Bahala kang mag-isip dyan ng kung ano-ano. Wika niya sa akin na parang binabali wala lamang niya ang galit ko. Samantala, Papa Dudut, ay nakaramdam naman ako ng pagkapikon. Araw-araw mo na lang kasing ginagawa yan. Palagi ka na lang umuwi ng late. At kahit na linggo na day off mo, palagi kang may kinuklaim na opisina ka. Pagpahayag ko ng aking suspetsya sa kanya. Ramon, may asawa ka na. Kung ganito lang pala ang gagawin mo sa akin, di sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Sabi ko pa sa kanya. Sa puntong iyon ay hinarap na ako ng aking asawa. Bakit ba ganyan ka mag-isip, ha? Tanong niya sa akin. Minahal mo na ako, Ramon. Nadala na ako sa iyo. Kaya hindi mo ako masisisi. Kung ganito ako, sagot ko noon sa kanya. Criselda naman, matagal na yun pero inuungkat mo pa rin. Oo, nagkamali ako noon pero pinagsisihan ko na yon. Matino na ako ngayon, paliwanag pa niya. Ngunit noong mga sandaling yon ay hirap kong paniwalaan siya. Sana lang talaga at totoo yang sinasabi mo. Sabi ko na lamang sa kanya. Sa puntong iyon ay huminga na lamang ng malalim si Ramon. Okay, I'm sorry. Hindi na mauulit. Maya-maya ay sabi niya sa akin sa mahinahon na boses. Samantala, yun naman ang naging pagkakataon ko para ilabas ang aking matagal ng saloobin. Intindihin mo naman sana ako. Kailangan ko rin ng pagmamahal, atensyon at kalinga mo. Napapansin ko kasi na puro na lang sa trabaho mo nakatuon ang atensyon mo. Wala ka ng panahon sa akin, Ramon. Hindi masamang magtrabaho ng husto para makaipon ng pera. Pero sana magkaroon ka naman ng panahon sa akin, Ramon. Hindi ako alipin sa bahay na ito. Asawa mo ako. Kailangan ko ng pagmamahal at presensya mo, sabi ko sa kanya. Naunawaan kita, pero sana naman ay unawain mo din ako. Pakiusap niya noon sa akin. Ilang beses ko nang sinubukan.
Kaso kahit na anong pilit kong unawain ka, hindi ko magawa. Kasi umaabuso ka na, Ramon. Matatanong kita, mahal mo pa ba ako? Seryosong tanong ko na sa kanya. Mahal kita, Criselda. Dahil kung hindi, ay hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal. Hindi ako makikisama sa iyo. Hindi ko pag-aaralan at hindi ako magpapakadalubhasa sa kultura at wika mo para lang makasundo kita. Marami akong sinakripisyo para sa iyo, Criselda. Kaya isipin mo, gagawin ko ba yon kung hindi kita mahal? Mag-isip ka nga, pahayag niya sa akin. Nabahag naman ako, ngunit ako ang kinontra. Pero sa mga pinapakita at pinaparamdam mo sa akin, para na akong walang halaga sa iyo, Ramon. Kung mahal mo talaga ako, bibigyan mo ako ng importansya. Isasama mo ako sa priority mo. Maglalaan ka ng maraming oras sa akin at hindi sa trabaho. Kung gusto mo akong makasama, hindi ka uuwi ng late sa bahay. At hindi mo gagawing tulugan lang ang bahay. Alam mo, Criselda, napupuno na ako sa iyo. Minsan tuloy ay napapaisip ako kung bakit pa kita pinakasalan. Bigla na lamang niyang nasabi yon sa akin. Hindi ko naman mapigilang ilabas ang aking disappointment sa kanya. Papa Dudut, kita mo na, di lumabas din ang totoo. Pagkatapos noon ay nag-walkout na ako para bumalik na sa aking kama at tulugan na lamang ang asawa ko. Pero sinundan ako ni Ramon. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano diyan. Basta pinapangako ko sa iyo, hindi na kita lolokohin pa. Yon ang assurance na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko maiwasan na pagdudahan ulit ang katapatan sa akin ni Ramon. Parati kasi siyang walang oras para sa akin. Nagsimula na rin siyang manlamig sa akin. Bagamat wala naman akong nababalitang may kabit na naman ang asawa ko, ako ay hindi pa rin nagpapahinga. Madalas ay selos, tampuhan at awayan na nauuwi sa ilang linggong walang pansinan. Dahil doon, Papa Dudut, ay pumasok na sa isipan ko ang sumuko at hayaan na lamang ang asawa ko. Hanggang sa makilala ko nga si Edwin sa chat na siyang nagpabago ng buhay ko. Naging magkaibigan kami ni Edwin at hindi naglaon ay naging close. Pero sa chat lang kami nagkakausap. Pero minsan ay napag-isipan na namin na magkita sa personal. Ano, Criselda? Mag-extend ka pa ba ng oras sa computer? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Nena. Oo, Nena. Hindi pa kasi ako tapos dito. Baka mag-extend ako ng 1 oras at may hinihintay ako rito. Sagot ko. Nagulat naman ang aking kaibigan sa sinabi ko. Sino naman yang hinihintay mo? Usisa niya. Hinihintay ko si Edwin. Nagkasundo kaming magkita ngayon dito. Masaya at puno ng positive vibes ang aking sarili noong mga sandaling iyon. Teka, Criselda, napapansin ko, nagiging madalas na yang pagkikita ninyo dito sa computer shop. Bakit? Tila nanunuri niyang tanong sa akin. Siyempre, close friends kami ni Edwin. Sagot ko na lamang kay Nena. Kung sa bagay, mabait talaga si Edwin at palakaibigan. Pero Criselda, baka naman ma-develop ka na sa kanya, ha? Baka nakakalimutan mong may asawa ka na. Nena, hindi ko makakalimutan yon. At saka hanggang friends lang talaga kami ni Edwin. At saka hindi pumasok sa isipan ko na mangaliwa sa asawa ko. Mahal ko pa rin si Ramon, sabi ko. Pero tandaan mo, Criselda, hindi pwedeng maging malapit ng sobra ang babae sa lalaki. Kasi 99% sure, isa sa inyo ang ma-develop. Kahit nasabihin mo pang may asawa ka na, kung super close kayo ni Edwin, baka ma-develop ka sa kanya. O baka siya ang mahulog sa'yo. Kaya ingat ka lang, malakas ang charm niya. Guwapo, papanis ang asawa mo. Ikaw talaga, Nena. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako.
hindi ako magpapahuli sa charm niya. Oo, natatanaw ko na si Edwin sa labas. Papunta na rito. Teka, tatawagin ko si Edwin. Edwin! Edwin! Oo, sabi ko. Criselda, Nena, kumusta na kayo? Bati ni Edwin. Ayos naman kami. Facebook lang nga pala eh. Napapansin namin ni Criselda na madalas kang naririto. Nagbebenta ka rin ba ng mga sabon at lotion sa internet? Tanong ni Nena. Oo naman, mas marami akong customer sa internet, sagot ni Edwin. O di ba? Mag-update ako ng mga orders ngayon, sabi niya. Wow, mukhang malaki ang mabebenta mo ngayon ha, sabi ko. Naku, sana nga Criselda. Kailangan ko makabenta talaga ng marami kasi 4 na anak kong pinag-aaral, sabi ni Edwin. Ang swerte talaga sa'yo ng pamilya mo kasi napaka-hardworking mo, sabi ko. Naku, salamat Criselda. Nga pala, kumusta rin yung asawa mo si Ramon? Tanong ni Edwin. Ayon, sakit pa rin talaga ng ulo hanggang ngayon, ang sabi pa ni Criselda. Ano naman ang ibig mong sabihin? May trabaho naman siya, hindi ba? Tanong pa ni Edwin. Oo, may trabaho nga siya. Pero hindi sapat yung kinikita niya para sa amin. Oo nga, problema ko sa pera. Tapos isama mo pa yung ugali ng asawa ko. Hindi ko masakyan. Masyado kasing seloso, sabi ko. Unawain mo na lang, sabi ni Edwin. Yun nga, sabi mo, nagproproblema ka sa pera. Gusto mo tulungan kitang kumita ng extra income? Isasama kita sa networking na pinapasukan ko, alok ni Edwin. Mukhang maganda yan. Bakit hindi? Dagdag kita rin yan. At saka, para hindi na rin ako umasa kay Ramon, ang sabi ko pa. O paano? Gusto mo na bang magsimula bukas? Tanong ni Edwin. Talaga? Bukas? Nako, salamat ha Edwin, sabi ko. Nako, wala yun Criselda. Basta ikaw, malakas ka sa akin, sabi ni Edwin. Papa Dudut. Tinanggap ko ang alok ni Edwin. Noon ay hindi na ako umasa pa sa kinikita ng asawa ko. Gusto ko rin kasing ipakita kay Ramon na kaya kong mabuhay nang wala siya. Maayos naman ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog pala ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi mahirap mahalin si Edwin. Stable na ang buhay niya kumpara kay Ramon na parang nangangapapa. Mabait at magiliw din si Edwin. Pero ang higit na nagpahulog ng loob ko ay ang pagiging maalaga niya at maalalahanin. Siya rin ang naging sandigan at naging tagapayo ko sa tuwing nagkakaroon ako ng problema kay Ramon. Hanggang isang araw, aalis na ako. Papasok pa ako sa trabaho. Malamig na wika sa akin ang aking asawa. Teka, hindi ka pa ba kakain muna? Nagtatakang tanong ko naman sa kanya. Wala akong ganang kumain, sagot ni Ramon sa akin. Anong walang gana? Ramon naman nagpakahirap akong maghanda ng pagkain sa'yo. Tapos hindi mo lang kakainin? May pagtatampong sabi ko. Di kainin mo. Nairitang balik sa akin ang asawa ko. Sa puntong iyon ay napiko na ako sa aking asawa. Bakit ka ba ganyan sa akin ha? Bakit ba patuloy ka sa pambabaliwala sa akin? Alam mo, kung ayaw mo sa akin, sige hiwalayan mo na ako. Hindi maghiwalay tayo. Ganun kasimple, sagot niya sa akin. Sa puntong iyon ay napikon na ako. Sumusobra ka na Ramon. Nasasaktan na ako sa pagtrato mo at pambabaliwala mo sa akin. Araw-araw na lang. Palagi mo akong ginaganito. Parang hindi na asawa ang trato mo sa akin. Hindi mo na ako niyayakap o nilalambing. Kahit nahalik ay hindi mo ibinibigay sa akin. Tapos, pagka uwi mo ng bahay, tinutulugan mo lang ako. Kapag nagising ka,
Magbibihis ka ng damit at diretso kang papasok sa opisina. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa akin? Tanong ko pa sa kanya. Hindi naman ako nagpapabaya sa iyo, Criselda. Regular naman ako nagbibigay ng pera, hindi ba? Para bang gusto niyang ipahiwatig noon na utang na loob ko pa sa kanya. Yang panlalamig niya sa akin. Hindi pera ang gusto ko, kundi isang asawa. Ibinulalas ko noon sa kanya. Sawang-sawa na ako sa sitwasyon natin. Kasal nga ako sa iyo, pero parang wala naman akong asawa dahil sa pambabaliwala mo sa akin. Ramon, may hangganan din ang pagtitiis ko. Pagod na ako. Ayaw ko na ng ganito. Sabi ko pa noon kay Ramon. Pero inalisan lamang niya ako. Samantala, noong araw din na iyon, ay napagpasyahan kong makipagkita kay Edwin para magpalipas ng sama ng loob. Naikwento ko sa kanya ang mga pambabaliwala sa akin ng aking asawa. At agad namang nakisimpatiya sa akin ang aking kaibigan. Hindi ko mapigilan ng sarili ko na mainis dyan sa asawa mo. Palagi ka na lang niyang binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi niya dapat ginagawa yon sa iyo. Dapat ay pinapahalagahan ka niya. Wika ni Edwin sa akin. Alam mo, natatakot nga ako sa pwedeng mangyari. Na baka bumalik na naman siya sa dati, Edwin. Nangaliwa na kasi sa akin ang asawa ko noon. Nagkabalikan lang kami kasi sabi niya sa akin na pinagsisisihan na raw niya yung ginawa niya. Pero parang ayaw ko namang maniwala, yon ang aking pangamba noon. Mahal mo pa ba siya? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, mahal ko pa rin siya kahit papaano. Pero minsan, Edwin, ay napapaisip din ako kung tama ba yung ginagawa ko. Parang gusto ko na rin magpahinga sa mga samaan ng loob na ibinibigay niya sa akin. Pag-amin ko noon sa kanya. Parang gusto mo na makipaghiwalay? Panunubok niya sa akin. Hindi ko naman may tatanggi kay Edwin na punong-puno na ako sa aking asawa. Parang gano'n na nga, sabi ko pa sa kanya. Kung ako sa'yo, iwalayan mo na lang yung asawa mo, Criselda. Sa pinapakita niya at pinaparamdam sa'yo, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ka na talaga niya mahal. Bakit ka pa magtitiis sa kanya? Criselda, you deserve someone better. Yung lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Hindi si Ramon ang deserving sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kaya bago pa mahuli ang lahat, isipin mo muna ang sarili mo. Total, wala pa naman kayong anak. Kaya sa tingin ko ay walang problema. Kung maghihiwalay kayo, payo sa akin ang aking kaibigan. Isipin ko, Edwin, basta bahala na ang tadhana. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Criselda, kung sakaling iiwan mo na si Ramon, huwag mong kakalimutan na nandito lamang ako, makahulugang tugon niya. Napatingin naman ako kay Edwin dahil sa aking narinig mula sa kanya. Criselda, palagi lang ako nandito sa tabi mo at kung pagbibigyan mo lang ako, handa ko ring punat ang lahat ng pagkukulang sa iyo ng asawa mo, pagpapatuloy pa niya, Papa Dudut. Speechless ako sa sinabi ni Edwin. Aaminin ko rin na noong mga panahong iyon ay parang gusto ko nang kagatin ng tukso at mahalin siya ng tuluyan. Pero sa tuwing naiisip ko si Ramon ay hindi ko maiwasan na makonsensya. Kaya ang naging hiling ko sa tuwing kasama ko si Edwin ay lalayuan sana ako ng tukso dahil ayaw kong mangaliwa, Papa Dudut. Nagpatuloy ang sama ng loob ko kay Ramon dahil nagpatuloy siya sa kawalan ng panahon sa akin. Ilang beses ko siyang inunawa pero nasasagad na ako. Kaya hindi niyo ako masisisi kung matutukso ako sa ibang lalaki na higit pang nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Oo, nagkaroon ako ng crush kay Edwin. At may pagkakataong nagpantasya ako na isang araw ay magtatapat siya
ng pag-ibig sa akin. At kung mangyari man yon, ay handa na akong ipagpalit ang asawa ko kay Edwin. Hanggang isang araw ay meron ng nagtapat sa akin si Edwin. "Criselda, mahal kita." Pagkatapos ay sinubukan niya akong halikan. Halos speechless naman ako noong mga sandaling yon. "Pero Edwin, may asawa na ako." "May asawa ka na nga, pero hindi ka naman maligaya sa kanya." Yon ang katotohanang pinalala sa akin ni Edwin. "Criselda, I love you. At alam kong ganoon din ang nararamdaman mo para sa akin," sabi niya. "Pero Edwin, aaminin ko na minsan ay nakokonsensya din ako. Pag-amin ko naman noon sa kanya. Mahal natin ang isa't isa. Kung pipigilan natin ang mga sarili natin, tayo ang magsasuffer." Pangungumbinsi sa akin ni Edwin. Pagkatapos noon ay isa pang halik sa labi ang kanyang ibinigay. Nang sa gayon ay makumbinsi na niya ako. Doon ay nakaramdam din ako ng pagmamahal. At aaminin kong natukso talaga ako. Natanggapin na ang kanyang pagmamahal. Ngunit ayaw pa rin akong tigilan noon ng aking konsensya. Kaya nagpasya na lamang akong magpaalam na sa kanya para umuwi. Sa kabilang banda ay laking gulat ko. Nang pag-uwi ko ay nadatnan ko si Ramon na nag-aabang sa akin. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba may trabaho ka ngayong gabi?" Usisa ko sa kanya habang sinusubukan kong itago sa kanya ang naging pagkikita namin ni Edwin kanina. Masama ang pakiramdam ko. Akala ko ay may madadatnan ako sa bahay, pero laking gulat ko na walang tao. "Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saan ka galing?" Tila naniningil na tanong niya sa akin. "Ramon, pakiusap naman. Wala ako sa mood para makipagtalo," sabi ko na lamang habang naghihikab ako dahil sa pagod. "Sino si Edwin? Siya ba yung kasama mo kanina?" Panunubok sa akin ng aking asawa. Hindi naman ako nakakibo noon dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang sinabi. "Criselda, may relasyon ba kayo ng lalaking yon, ha?" Kumpronta na niya sa akin. "Teka, pinag-iisipan mo ko ng masama?" Tanong ko sa kanya. "Alam mo, yan ang isa sa mga ayaw ko sa'yo. Masyado kang seloso. Palibhasa kasi natatakot kang makarma. At sa pinag-iisipan mo ko ng masama, kung wala ka ng tiwala sa akin, sana hindi mo na lang ako pinakasalan." Balik ko sa kanya. Sa puntong iyon ay nakita ko na ang galit ng aking asawa. "Ikaw, babae ka. Tigilan mo na ang paglapit sa lalaking yan. At kapag nahuli kitang nakikipagkita paroon, sinisigurado ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko," wika niya sa akin habang dinuduro niya ako. "Alam mo, Ramon, kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pa nga siguro maghiwalay na tayo." Bigla kong nasabi sa kanya. "Hindi, Criselda, hindi tayo maghihiwalay," diin niya. "Kung ganoon pala, di magpakasawa ka naman sa akin. Ibigay mo ngayon sa akin ang lahat ng pagkukulang mo bilang asawa ko." Yun naman ang demand ko sa kanya. "Huwag mo nga akong baliktarin, Criselda. Ikaw ang may pagkukulang sa akin, hindi ako," sabi pa niya sa akin. "Ramon, sa 4 na taon nating pagsasama, kahit kailan, hindi ako naging masaya sa feeling mo. Bakit? Daig mo pa ang yelo sa sobrang lamig ng pagtrato mo sa akin. Puro sakit ng ulo yung ibinibigay mo sa akin. Oo, may trabaho ka nga, pero kulang na kulang yang ibinibigay mong pera sa akin. Paano tayo makakasurvive niyan? At saka kahit kailan, hindi mo nabibili ang mga gusto ko kung tutuusin. Ilang beses nakitang pinagpasensyahan, pero nakakapuno ka na talaga ngayon. Aaminin ko sa'yo, ayaw ko na. Sawa na ako sa ganitong buhay. Nilabas ko talaga ang aking sama ng loob sa kanya. Ano ngayon ang gusto mong sabihin?
Makikipaghiwalay ka na? Tanong niya. Agad akong tumango bilang sagot sa kanya. Oo, gusto ko ng annulment o separation. Ayaw ko na. Hindi na kita mahal, Ramon. Pag-amin ko na sa kanya. At sino yang ipagpapalit mo sa akin? Si Edwin. Oo, si Edwin. Siya na ang mahal ko at hindi na ikaw, sagot ko. Isang malakas na sampal ang natanggap ko mula kay Ramon pagkaraang sabihin ko yon sa kanya. Walang-wala kang kwentang asawa. Sige, sampalin mo ako, saktan mo ako, murahin at laitin mo ako. Pero sinasabi ko sa iyo hindi na magbabago pa ang nararamdaman ko. Maghihiwalay na tayo. Din ko naman sa kanya, Papa Dudut. Doon ay nakipaghiwalay na ako kay Ramon. At lumipas ang ilang araw, ay nag-decide na rin akong sumama na kay Edwin. Akala ko ay magiging masaya at tahimik na ang buhay ko. Pero nagkamali ako dahil hindi ako tinigilan ng asawa ko. Panay ang pagbabanta niya sa amin at pilit na ginulo ni Ramon ang buhay namin ni Edwin, Papa Dudut. Akala ko naman ay ipaglalaban ako ni Edwin sa asawa ko. Pero mukhang iba ang mga nangyari. Edwin, bakit hindi na lang tayo magtanan? Magpakalayo-layo tayong dalawa. Pupunta tayo sa lugar na hindi tayo matutunton ng asawa ko at ng mga kamag-anak niya. Suhestyon ko sa kanya. Hindi tayo magtatanan, Criselda, seryosong sabi ni Edwin sa akin. Napatingin na naman ako sa kanya. Ano na nga bang gagawin natin? Hanggat may relasyon tayo, hindi tayo titigilan ni Ramon, sabi ko noon sa kanya. Criselda, hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka tinitigilan ng asawa mo? Hindi ka ba natatakot sa mga pagbabanta niya sa iyo? Usisa niya sa akin. Hindi. Kahit nasabihin pa niyang dedemanda pa niya ako, wala akong pakialam. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo, sabi ko sa kanya. Pero iba ang naging sagot sa akin ni Edwin. Nakukonsensya na ako. Hindi ko kakayanin ang konsensya ko na may mangyaring masama sa iyo, Criselda. Mahal na mahal kita, kaya ayaw kitang mapahamak. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Edwin, hindi kita maintindihan. Diretsahin mo nga ako. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Diretso niyang wika sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa aking narinig. Halos walang lumabas na salita sa aking bibig. Dahil hindi ako makapaniwala na sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya ay ganoon lamang ang matatanggap ko mula sa kanya. Nagpatuloy naman si Edwin. Seryoso ako. Gusto ko nang itigil tong relasyon natin, Criselda. Mahal na mahal kita, pero kailangan kong gawin ito. Para na rin sa ikatatahimik ng buhay mo, katwiran niya sa akin. Hindi ko naman maitago noon ang disappointment ko sa kanya. Akala ko ba ipaglalaban mo ako? Yung pagmamahal natin? Duwag ka pala. Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay iniwasan na ako ni Edwin hanggang sa tuluyan nang natapos ang lahat sa amin. Siyempre sobra akong nasaktan, lalo na't minahal ko na siya ng lubos. Pero nagdesisyon pa rin akong mag-move on. Mahirap sa una, pero sa tulong ng mga kaibigan ko, lalo na si Nena, ay unti-unti ko ring nakalimutan si Edwin. Samantala, isang gabi muli kaming nagkaharap ni Ramon at agad kong sinisi siya sa paghihiwalay namin ni Edwin. Alam kong tinakot mo si Edwin para hiwalayan ako pag-akusa ko naman kay Ramon. Samantala ay nasurpresa naman ako nang hindi niya yon itanggi. Binawi ko lang sa kanya ang alam kong pag-aari ko. Matagal na tayong tapos, Ramon. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na ayaw ko na? Suko na ako sa relasyon natin. Pagod na ako sa sitwasyon natin.
Insist ko noon sa kanya. Mahal pa rin kita, Criselda. Handa akong gawin ang lahat. Makapagsimula lang ulit tayo. Please, isalba naman natin ang relasyon natin. Ang matagal nang pinagsamahan natin. Oo, nagkamali ako sa iyo. Pero nakaraan na yon. Handa ako magbago, Criselda. Kaya nakikiusap naman ako. Nabigyan mo naman sana ako ng another chance, sabi ni Ramon. Hindi naman ako nakakibo noon at nanatiling nakatitig lamang sa kanya. Nagpatuloy naman noon ang aking asawa. Makinig ka sa akin. Layuan mo na si Edwin. Ako ang asawa mo. Ako lang ang may karapatang magmahal sa iyo. Kung ano man yung ibinibigay ni Edwin sa iyo, handa ko yang pantayan o higitan pa. Please, hayaan mo akong bumawi sa iyo. Papatunayan ko kung gaano kita kamahal. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, sabi pa niya sa akin. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang din ako. Oo, hindi ka nga nangaliwa, pero binabaliwala mo lang ako. Yon ang pangamba ko. Sakaling bigyan ko siya ng second chance. Kaya ko lang nagawa yon kasi sobra akong abala. Para sa kinabukasan natin, katuwiran naman niya sa akin. Kinabukasan? Hindi ko kailangan ng pera. Kung ganyan naman ang trato mo sa akin, pahayag ko sa kanya. Oo, siguro nagkulang ako ng oras sa iyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na kita mahal. Pagkatapos noon ay huminga muna siya ng malalim bago niya inabot sa akin ang isang mahalagang dokumento. Criselda, kaya ako madalas na mag-overtime ay dahil dito. Teka, titulo ng lupa? Gulat na gulat kong wika sa kanya. Nakabili na ako ng bahay at lupa. Yan yung katas ng paghihirap ko sa trabaho. Naisip ko kasi na hindi habang buhay ay mangungupahan lang tayo, Criselda. Kaya ako nawala ng oras sa iyo kasi nagtrabaho talaga ako ng mabuti para makabili niyan. Hindi ba matagal mo nang pangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa? Yan ang para sa mga pangarap mo? Seryosong pahayag sa akin ni Ramon. Sa puntong iyon ay naiyak na ako. Ramon, pero hindi mo iniisip na sa kabila ng pagsusumikap mo para makabili ng bahay, mauuwi lang din sa wala dahil sa kawalan mo ng oras sa akin. Ramon, hindi ko kailangan ng bahay at lupa o kung anuman. Ang kailangan ko lang ay ang pagmamahal mo, ang pagiging asawa mo. Katwiran ko naman sa kanya. Sorry kung naging pabaya kong asawa. Hindi ko lang kasi alam kung paano mag-budget ng oras. Pero pinapangako ko, hindi ko na uulitin to, Criselda. Mahal na mahal pa rin kita. Paniniguro naman ni Ramon sa akin. Hiwalayan at kalimutan mo na si Edwin. Criselda, maging asawa ka na ulit sa akin. Pangungumbinsi sa akin ang aking asawa. Sa huli ay pumayag na rin ako. Muli kong binigyan ng second chance ang aming pag-iibigan, Papa Dudut. Sa totoo lang ay nakokonsensya ako noon dahil nagkamali ako ng hinala sa aking asawa. Iniisip pa rin pala niya ang kapakanan ko. Nahihiya ako sa sarili ko kasi nauwi pa ako sa pangangaliwa. Pero sa kabilang banda, may mali din naman si Ramon. Dahil syempre, hindi naman pera ang importante sa isang relasyon, kundi ang pagmamahal at pagkakaintindihan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos na ulit ang takbo ng relasyon namin. Wala pa rin kaming anak, ngunit masaya na rin kahit papaano. Mas naging maunawain na rin ako sa asawa ko, habang siya ay mas naging open sa akin. Sana po'y magpatuloy ang pagmamahala namin. Kahit na dumating pa ang ilang pagsubok sa buhay namin, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana ay babasahin nyo ito at mapiling i-upload.
Alam kong marami ang makaka-relate sa aking istorya. Muli, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Criselda.